Hi guys, this is Engineer Kevin at magsusolve tayo ng isang voltage divider bias circuit. Hi guys, so this is the voltage divider circuit na binigay, no? May VCC, may R1, R2, and then dapat ito RC to eh. RC, RE. Ayan. So ang gagawin natin dito guys, may tinakpan na akong part dito. Ito. Kukunin natin Thevenin's equivalent nitong side na ito. Ayan. So magiging siyang ganito. Ayan. So VTH, RTH, yun lang naman Thevenin's, diba? So magiging siyang ganito. Then, kopyahin ko lang tong right side. So, kinopya ko lang naman. RC300, RE2K. Ayan. So, gagawin muna natin. Kunin muna natin yung mga values ng VTH at RTH. Mabilisan, no? So, for the value of RTH, parallel lang naman siya. Nung, ano ba to? 30 kilo ohms. Sige, sulat lang natin 30. Para ano, kompleto 10 kilo ohms. Tapos, yung VTH, kung papansin ninyo guys, nandito siya sa R2 nakaano, yung connection on dito. Ito yung A, ito yung B. So mabilisan lang. So VTH will be R2 divided by R1, yung total nila. R1, R2 times yung VCC, yung input, ayan, which is also equal to 10 kilo ohms divided by, so isulat ko na lang yung mga K. Sige lang, 30 kilo ohms plus 10 kilo ohms times 12 volts. 12 volts yan. Which is equal to, so yung VTH natin is 3 volts. Yan, kinalculator ko na lang siya. And then, yung RTH natin is 7.5 kilo ohms. So, yun na yung mga values natin. So, this is 7.5 kilo ohms. And then, this one is 3 volts. 3 volts. Is kompleto na yung itong Thevenin's equivalent circuit ng ating voltage divider bias. We can start finding kung ano yung pinapahanap, no? So, pwede tayong kumuha ng loop dito. Pangalanan ko lang to. No, B, ito yung collector. Ito yung emitter. So, pwede natin kunin dito is yung IB. So, gawa tayong equation dito sa loop na to. Ayan, so, usog ko lang. Ayan, so, this is VTH minus RTH IB. Ayan, minus yung VBE. VBE, ito. Which is typically ang VB, yung kailangan mo i-give up typically 0.7 para mag-activate yung transistor ng silicon yan. So, ayan, pag hindi nilagay 0.7 volts na lang yung i-assume nyo. Ayan, minus yung drop dito. So, which is IE, RE, equal to 0. And then, substitution guys. So, ano yung alam nyo ng value? So, this is 3. Isulat ko lang yung mga volts. This is 7.5. 5 kilo ohms. IB minus yung VB 0.7 volts minus ito guys, tandaan nyo lang lagi na para mas mapabilis ang solution yung IE lang naman is equal to, kita pa sa solo, ayan, kita pa, IE lang naman is beta plus 1 IB, ayan, so isisingit ko, isa-substitute ko siya, so IE beta plus 1 plus IB, yung beta natin nalimutan kong isulat pero ang beta natin dito is 150, ayan, beta natin is 150. Ayan. So, 150 plus 1 is 151. So, 151 times yung RE, 2K, 2 kilo ohms. Tapos yung IB. Ayan, IB. Equate natin sa 0. So, kung titingnan natin, isa lang yung hinahanap dito sa equation na to. Puro IB lang. Isa lang yung unknown. So, ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung like terms. So, kung ito, pwede na natin pag-minusin to. 3 tsaka 0.7, magiging 2.3 volts. Tapos, ililipat natin sa kabila tong side. Sa kabilang side itong mga to. Nika-calculator ko na lang, tapos simplify na lang nung combination nito. So, ang lumabas sa calculator ay 309.5 kilo ohms, tapos yung IB. Ayan, nilipat ko to dito, nilipat ko dito. So, magiging positive sila sa kabilang side, tapos magpa-plus lang. Pwede nating, para mas mapabilis, no? So, 309.5 kilo ohms. Divide natin both sides, no? 309.5 kilo ohms. Ito, cancel to. Tapos, ang sagot dito ay magiging ampere, no? Volt over resistance, no? So, IB natin is equal to 7.4 na lang microamps. So, meron tayong IB. So, check. So, ang next natin is IE. Tapos IC. So, ang IE lang naman is ito, beta plus 1 times IB, di ba? So, 151, kasi beta plus 1, times yung IB na ito.
7.4 microamps is equal to, tapos yung IC, ano, huwag nyo, tandaan nyo na lang din, huwag nyo kakalimutan, ano lang siya, beta IB. Ayan. So, pwede natin gamitin yung 150, yung beta. Wala na tapos ito, 7.4 microamps, which is yung IB. So, ang value ng mga yan ay, lumabas na sa calci. Usog ko lang. This is 1.12 milliamps, yung IE. Ayan. Yung IC naman natin is 1.11 milliamps. Ayan. So, meron na rin tayong IEIC. So, ang next na lang is yung mga voltages na yung VCE. So, unahin natin yung VE na lang. Kasi yung V, voltage drop lang dito yan. So, usok ko ulit. So, VE is equal lang naman sa IE, RE na parehas na nating nakuha. So, this is 1.12 milliamps times RE, 2K, 2 kilo ohms. So, the value of VE is 2.24 volts. And so, meron tayong VE. Tapos, kung babalikan nyo yung equation, kaya nating ma-assume, tingnan nyo yung equation dito. Yung circuit, na yung voltaheng pumasok dito, ayan, is equal to VB. Ito yung VB, ito. So, meaning, yung VB is equal to 0.7 plus yung voltage drop sa RE, no? Which is VE. So, paano ba ito? Sulat ko na lang dito, VB is equal to yung VBE na 0.7 volts, no? Yung VBE, ito yung VBE. Plus, VE, which is yung 2.24 volts na nakuha natin kanina. This is equal to, lumabas sa calculator ay 2.94 volts. Ito tayo sa VC. Yung VC naman, kung ayaw tandaan yung formula, okay lang. Gawa kayo ng loop dito. So, ang VC, ganito siya. Ito siya, di ba? Gaganyan ka, ganyan. So, ang loop lang niya, sana nakikita nyo, ang loop niya lang, ito lang. So, VCC siya, VCC, minus ito yung drop, yung dito, voltage drop dito. So, IC, RC, given naman na lahat, minus yung VC. Equate natin sa 0. So, ilipat mo lang yung kabila, ilipat mo lang ito sa kabila, meaning, yung VC is equal to VCC lang, minus IC, RC. Kita ba? Kita. So, VC is equal to 12 minus, yung IC natin ito? 1.11 milliamps times yung RC 300 ohms, ilagay ko lang. VC natin now is equal to, VC natin ay 11.67 na lang, 67 volts. Meron tayong VC. So, VB, VE. Ayan. So, meron tayong VB, VE, VC. Ang kulang na lang VCE. Itong VCE, simplify ko na lang. Pwede nyo i-memorize. VC is equal lang naman siya sa VC minus VE. Ayan. So, it's equal to 11.67 volts minus sa yung VE natin dito. 2.24 volts yan. Which is equal to, so VCE is equal to, VCE natin is 9.43 volts. Yan, sa mga nagtataka, sige, pwede ko naman gawin yung equation ng VCE. Wala namang problema. Baka mamaya tanongin nyo. Yung VCE, guys, pwede nyo siyang pwede mo, kaya dito na lang sa original, paras lang naman. Ito, pag ganun lang yung loop niya, ayan, pag ganun, pababang ganyan lang. So, VCC, minus yung drop dito, di ba? IC, RC, minus yung VCE. Ito yung VCE, guys, ito. Ito yung C, ito yung E. So, pag ganyan, di ba? VCE minus yung drop dito, which is IE, RE. Ikot natin sa 0. Kung tatandaan nyo, this part lang naman is yung VC, di ba? No? VC minus RC. So, this is VC. Then, itong minus IE, RE natin, ito lang naman yun, no? VE. O, di ba? So, VCE minus VE. So, pwede natin sabihin na VCE is equal to, ilipat ko na sa kabila to. So, VC minus VE. Ayun. So, kaya pwede nyo memorize. Kung hindi nyo memoryado ito, pwede, yun, tinuro ko na kung paano nakuha yung loop na yun. So, ayan. I guess, sana may natutunan kayo. So, napalabas natin ng VCE.
Hopefully, hindi ako nagkamali sa mga inputs ko sa calculator, no? Ayan. So, meron tayong values na ng IB, IEIC, VE, VB, VC. Ayan, ang voltages na yung VCE. Ang VCE natin is 9.43. Ayun. O, diba? Kaya naman si voltage divider bias ng BJT, no? Yun. So, follow for more, guys. And should you have any questions, feel free to comment down below.